talakayin sa hapong ito ay tungkol po sa snail. So ano ho ba ang Tagalog ng snail? So suso or kuhol. So ang kuhol ho ay isang klase ng suso. Ang gusto ko hong emphasize sa topic natin ito ay huwag ho kayong kumakain ng snail. Yung mga iba ho gustong-gusto, ginagawang escargot, may gata, at isineserve din ho yan sa mga eat all you can ng Filipino foods, like kamayan and kabalen, no? So it is because hindi ho alam ng karamihan na ang snail ho, suso or kuhol, ay intermediate host of getting parasite. Yung sabihin ho ng intermediate host, parang sila yung middleman. Bakit ho? Halimbawa ho, ang tao or hayop nagpupo, napunta ho sa soil, no? Yung mga eggs ho noon na microscopic, papasok ho sa kuhol, no? Or suso. Then, magpapalaki ho muna sila. Yun ho bang, kasi hindi pa nila kaya sa soil or environment, magpapamature muna sila ng kaunti sa loob ng snail. Then, pagkakaya na ho nila, saka sila lalabas uli, ayan, to infect human or animals. But for those people who eat snail, o kung nakain ho yung kuhol, lahat ho ng itlog ng bulate nasa loob ng kuhol na yun, sa inyo ho yun. Magde-deposito ho yun sa loob ng katawan ninyo. At kaya ho, hindi ho ba ang cancer, nasabi ko sa inyo, tatlo ho ang root cause niyan: parasite, aflatoxin sa mani, at isopropyl alcohol. Now, ito hong parasite na to, which is liver fluke or Fasciola hepatica, tatlo ho ang possible na panggalingan nito. Yung dog or aso, pangalawa ho yung snail or kuhol, at isaw. Tandaan nyo, hindi ho magkaka-cancer ang isang tao ng walang dog, hindi kumain ng snail, at hindi nakakain ng isaw. Kasi ho, yan ang tatlong source na kung saan makakakuha kayo ng liver fluke na yan. Kaya pag in-interview nyo ho ang pasyente, meron ho silang isa dyan. Either may alaga silang dog, kumakain sila ng snail sa probinsya nila in the past, or mahilig hong magkakain ng isaw sa mga kanto-kanto. Lahat ho ng pasyente namin na in-interview ko na may cancer, hindi ho talaga mawawala. Meron dyan sa isang yan na pinanggalingan ng parasite. Okay. Then, tatlo ho ang klase ng snail. No? So, land snail, freshwater snail, at marine snail. Yung sa freshwater snail ho, nakikita sila sa mga ponds, rivers, and lakes. No? Ang marine snail, syempre ho sa ocean yan, sa dagat. And land snail, syempre ho sa lupa. Ang anatomy ho nila, meron silang shell, meron silang body, which is soft and moist, and meron ho silang antena. Dalawang pares. Yung isa hong antena nila, longer, meron hong eyes, may mata. While the shorter one are for smell. Ayun ho. So alam niyo na, yung mas mahaba niya hong antena, mata niya yun. Yung mas maikli ho para sa pang-amoy niya. Okay? Kaya pag nakita niyo ho ang snail, parang hindi mo ma-decipher yung itsura niya eh. May snail siyang may body ho, may shell ho siyang matigas, tapos may nakalabas hong malambot, tapos may antena. Ang kanilang habitat, mas preferred ho nila yung moist environment. At saka they move slowly, di ho ba dahan-dahan lang sila, no? Ginagamit ho nila yung kanilang slime para ho mag-reduce ang friction doon sa paggalaw nila at paglakad nila, which aids them in locomotion. At karamihan ho sa kanila nocturnal, yung sabihin ho sa gabi, especially in dry climates. At kung mag-lay ho sila ng eggs, clusters, in moist soil or water. Pag nakita niyo ho sa YouTube, ang dami ho. Pag nanganak ho ito, ang dami-dami ng eggs nila, no? At sila ho ay may role din ho sa ecosystem. Okay ho sila for to decompose organic matter and to recycle nutrients. So, kaya ho, nilalang din ho sila ng Diyos kasi may role din ho sila or benefit sa environment, no? At ang kuhol ho, karaniwang tumutukoy ho sa freshwater snail. At kadalasan ho, natatagpuan sila sa tubig tabang, ilog, lawa, palaisdaan. At ito ho yung kadalasang
ginagawang ginataang kuhol. Ang suso naman ho, mas more on land snail. Yung snail ho sa lupa. At ito ho yung mga pinupulot ng mga taga-probinsya tapos kinakain. So kaya sasabihin ng mga pasyente, noon ho, nung nasa probinsya pa kami, pinupulot lang ho kasi ang mga suso doon. Yan po yun. Ang tamang paglilinis ho, kailangan ibabad ang snail sa tubig or asin para ho maalis ang dumi o toxin. At siguraduhin hong lutong-luto ang snail para ho mapatay ang anumang parasitiko o bakterya. Iwasan hong kainin ang mga hindi kilalang snail species, lalo na ho kung galing sa wild. But, ang sasabihin ko ho sa inyo, huwag kayong kumain ng snail. Dahil lahat ho ng pasyente namin nang kumain ng snail in the past, nagkaroon ho ng cancer or bukol. Na actually, kahit hindi na sila kumakain ngayon, ilang taon ho, maraming taon din, no, nung kumain sila ng snail bago sila nagka-cancer. Kasi nga ho, di ba, ang cancer o bukol, kung babalikan niyo ho yan, kung kailan yan nagsimula sa katawan, babackwards ho kayo ng 8 years. Di ba? Sabi ko sa inyo, yun hong ganito ho yan eh. Yung parasite na galing sa snail, aso, or isaw, dapat ho kasi magbe-burst siya or dapat ho kasi magha-hatch itong mga eggs ng parasite na to outside the body. Ibig sabihin, pagka nailabos na ho natin yung pupo, sasama sila doon. But because of isopropyl alcohol, matapang ho kasi ang isopropyl alcohol, actually toxic ho siya sa liver. Na nasisira ho ng isopropyl alcohol yung cell membrane ng mga eggs. Kaya ho, inside the body pa lang ho, nagha-hatch na. So yung mga egg na yon na nag-hatch, kakalat na ho sa buong katawan yun. So, pupunta ho yun sa weakest organ natin, which is, halimbawa ho, breast ng babae, pupunta siya doon. At pag nakita naman ho yun ng immune system natin, i-engulf niya ho yun. Para ho, hindi na huhulihin niya ho yun para hindi na kumalat sa ibang parte pa ng katawan. At hindi na ho yun maaalis doon at tutubuan na ho yun ng laman. So, magiging bukol ho, whether benign or malignant. No? At yung aflatoxin naman ho, ano ang role noon? Yung amag sa mani. Supposedly, yung liver ho natin, madedetoxify niya si isopropyl alcohol. But if palakain ho kayo ng mani, siyempre nagkaroon kayo ng amag or aflatoxin sa liver ho talaga ang diretso niyan. Pinahina niya na ho yung liver nyo na hindi na kaya ng liver i-detoxify yung isopropyl alcohol. So, yan ho ang istorya ng pagkakaroon ng bukol. Kaya ano ho ang recipe ng bukol or cancer? Liver fluke, which is a parasite, aflatoxin from peanuts, and also isopropyl alcohol. Huwag niyo kalimutan yung istoryang yan. Hindi kayo magkakaroon ng bukol nang wala yan. Hindi ho yan tinuro sa amin sa medical school. Dito na ho sa alternative medicine. Ayun nga ho, hindi rin ho lahat ng doktor alam yan. But, nung una nga rin ho, pati ako hindi ako naniwala. Kasi sabi ko, puro naman parasite na lang ang sinisi. No? But, sa kada pasyente hong may cancer na magpapagamot sa amin, tinatanong ko kung may aso, kumain ng kohol or isaw, talaga hong yes. Lahat sila. Wala hong hindi. Kung hindi sa isa, dito sa isa. Pero ho, dyan talaga sa tatlong yan. Yung mga ano naman ho, yung isaw ang pinagkakain. Kadalasan ho ng bukol niyan kung hindi sa brain, sa likod ng nose, basta ho within the head, hanggang dito sa likod ng lalamunan. Kung hindi nasopharyngeal cancer, brain tumor ang nakuha nila. No? Kaya, I have proven to myself, totoo po, no? Na hindi ho yan nakalagay sa aming medical books. But, pag may kakilala ho kayong nagkaroon ng cancer, try to ask. Kung may dog, kumain ng snail, or isaw, kung mahilig sa mani, at mahilig gumamit ng isopropyl alcohol. So, nung panahon ho ng pandemic, lahat ng tao halos nakagamit ho excessively ng isopropyl alcohol. So, dapat ho ethyl alcohol. So, kasi ho ang ethyl alcohol, galing lamang yan sa sugarcane. So, hindi ho kasing tapang yan ng isopropyl alcohol na pati ho yung parasite
na nasisira yung cell membrane o cell wall. Kaya nagha-hatch earlier, dapat outside the body. Within the body pa lang ho, nagha-hatch na. So kakalat ho yung egg. At isa ho sa mga parasite na pwedeng makuha ninyo sa pagkain ng snail is schistosomiasis. Mahirap po itong patayin. Blood flux po ito. At ang intermediate host po nito is Oncomelania quadrasi. Isa hong klase ng snail. No? Ang cercaria ho nito or larva, lumalabas po mula sa snail at umapasok ko sa katawan ng tao sa pamamagitan ng balat kapag lumalangoy sa contaminated water. So sa pores ho. At ayun ho, kung accidentally kumain nga kayo ng snail contaminated with schistosoma, magkakaroon ho kayo ng schistosomiasis. At ang mga simptomas ho nito, abdominal pain, masakit ho ang tiyan, dugo sa ihi or dumi, at chronic organ damage. At isa na rin ho sa makukuha nyo dyan is itong ahong liver fluke or Fasciola hepatica. Galing ho ito sa mga fresh water snail. At isa pa rin ho sa pwedeng makuha na parasite is Paragonimus westermani. Ito ho ay lung fluke sa baga. So kadalasan ho, minsan may mga pangyayaring, lalo na ho pag kumakain kayo ng mini lobster. So yung mga mahilig sa lobster, medyo wag na ho kayong kumain at baka ho contaminated ng Paragonimus westermani, which is lung fluke. No? Minsan ho may mga pangyayaring akala may bukol sa baga. No? Yung pala ho, nung inoperahan, pagbukas ho, hindi ho siya bukol kung hindi ho parasite or bulate. May mga cases din po, no, halimbawa sa liver or in any other organs, akala ho bukol. Pagbukas ho, pag inoperahan, it is a bolus of parasite. Ibig sabihin ho, kumpol ng bulate, pasintabi ho sa nagmemerienda. Nagkaroon na ho sila ng sapot. Yun ho, protection na nila para hindi sila agad-agad na namamatay pag iniinuman ng gamot, no? So, may maganan din ho tayong pasyente na nung nag-detoxo at cleansing sa atin, may sinasabi ho silang unang lumabas para hong sapot. Pagkatapos ang description nila sobrang foul-smelling daw ho yung kanilang dumi at yung susunod daw hong papasok sa CR hindi makakayanan yung smell. Para daw ho ang description nila bulok na imbornal. Imaginin mo, imbornal na bulok pa. Iba-ibang pasyente ho ito. Magkakaibang araw, panahon, pare-pareho ho ang lumalabas sa bibig nila. So, may pasyente kami dati, akala mayoma. Nung binetokso, ganyan din ang sinabi. Nauna yung parang sapot, tapos biglang very foul smelling. No? So, ganun po. No? Kaya huwag kayong kumakain ng mga exotic foods. No? Huwag kayong nagtatatawid sa ilog, no? At baka ho, ayan ho, isa na ang schistosoma, no? At ang mga endemic area ho sa schistosoma, Southern Luzon, tulad ho ng Oriental Mindoro and Sorsogon, sa Bicol. Eastern Visaya, Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, Leyte at Bohol. Meron din ho sa Bohol. Sa Mindanao ho, Misamis Oriental, Davao Oriental, and Maguindanao. So yan hong mga lugar na yan. Kung kayo ho ay napasyal sa mga lugar na yan, huwag ho kayong lumulusong sa mga ilog at huwag ho kayong umiinom ng tubig nila. So bottled water ho ang inumin nyo. Kaya kailangan alam nyo yung mga endemic areas para pagdating dun sa mga lugar na yon, no touch ho kayo sa water. Huwag kayong mag-swimming sa mga lugar na yan. Importante hong malaman nyo ang isang lugar, magbasa ho kayo, mag-research bago kayo mag-travel. So, ang pinaka-gist ho natin sa pag-discuss nitong snail is huwag ho kayong kumain ng snail, please, kung ayaw ninyong magkabukol at magka-cancer. Kasi ho, ang snail is intermediate cause of parasitism and isa ho sa root cause ng cancer is parasite. Okay? And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto kong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment
sigurado kung maibababa ang sugar nyo agad, at yung mga gustong pumayat, talaga kung papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga kung bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyo ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. IB, mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Doc, tanong ni 9070. Ask ko po, ano po ang pwedeng i-juice para tumaas ang hemoglobin ng dugo? Okay, so yung mga talbos ng kamote, malunggay, ampalaya, no, yung mga Sugar beets. Sugar beets, but hindi nyo naman kailangan i-juicing yan. Kahit actually, kainin nyo na lang yung talbos ng kamote, tapos sigupin nyo pati yung sabaw, kasi nagkakakulay yung sabaw, di mo ba? Pwede na huyo. Oo nga, huwag mo nang pagurin ng iyong sarili. So, kasi tulad ng ampalaya, baka hukad yun, sa pait, hindi nyo na makakain. Kain lang ho kayo ng isa hanggang 2 big kiss sa isang araw. Ang isang linggo nyo niya, makikita nyo. Ng talbos ng kamote. Baka akalain nila ang palaya eh. Yung pinkish na ho, ang ano nyo yan, ang palad. Ganun ho kabilis yun. No? So, wala tayong oras. Teka muna ho. No? So, ang tanong ho dyan, kahit ho kayo kumain ng kumain yan, kung hindi nyo alam po ng root cause, ba't kayo nagkukulang sa hemoglobin, para kayong butas na basket niyan. So, kailangan ho, alam nyo ba't kayo nag-a-anemic at yun ang dapat ma-solve. Kasi kung hindi ho, edi sayang, lalagay tayo ng mga pagkain pampataas ng pulang dugo, tapos naman nababawasan din. So, kailangan ho, ma-address yung root cause. No? So, tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City.